nga ba ang kalagayan ng mga taong sumasabotahe sa inyo ngayon? Ayan. Ito, yung mga taong sumasabotahe sa inyo ngayon ay ano ito mga kapatid, nangangarap na ito sa inyo o gusto na nito na mapalapit sa inyo o gusto na nitong humingi ng tawad yung mga itong sumasabotahe sa inyo. Kaya itong ano na ito ay sumisimbolo ito ng gusto nitong mapalapit ulit sa iyo upang humingi ng tawad o nagsisisi na siya sa ginawang kasalanan sa inyo, kasi itong tao na ito ay na-realize niya siguro na mali ang kanyang ginawa. Pero wag kang magpapakampante dito mga kapatid, dahil dito mga kapatid, kukuhanan ka lang nito ng ng tawag nito ng gusto lang nitong kunin ang loob mo para madali kang maatake kung ano ba talaga ang iyong kahinaan. Ayan. Gusto nitong mapalapit ulit sa iyo at kunyari hihingi ng tawad o parang magkukumpisal ito sa iyo ng mga kasalanan, pero hindi niya ipapahalata na siya yung gumawa ng kasalanan sa inyo, itong taong ito. Ayan. Itong tao na ito ngayon ay gusto na nitong makipag-ayos sa iyo. Gusto na magpag-ayos o sa iyong mga pamilya o kung sino ang mga ginawa nito ng masama, maaring may sinabotahe talaga dito na binigyan ng sakit ng taong ito. Gusto makipag-ayos ito at ang mga ginawa niya ng kasalanan ay gusto niyang maayos ang kanilang pagsasama o ang problema nila dati. Ayan, itong taong ito. Gusto makipag-ayos itong taong sumasabotahe. Yan, gusto nga palapit sa iyo. Yan. Kasi dito mga kapatid ay kung ikaw dito ay manggagamot, hindi ka mabasta-basta dito sa mundo ng espiritual. Kung ikaw ay divinely guided dito mga kapatid ng ating Panginoon, ikaw rin dito sa mundo ng espiritual, malakas din ang kaalaman mo sa mundo ng espiritual, hindi ka mabasta-basta. May mga kaaralan kang lihim na hindi hayag na na itinatago mong alas para makontra itong mga ginagawa sa iyo sa espiritual, sa mundo ng espiritual. May mga tao din naman dito na mga normal lang na na divinely guided sila ng ating Panginoon. Meron din naman ditong makadiyos, kaya hindi sila mabasta-basta ng ating mga kalaban na sila ay mapabagsak o mapuruhan sa mundo ng espiritual. Ikaw dito mga kapatid, palaban ka dito. May mga itinago ka ring mga orasyon, may mga tinago ka ring kaalaman, may mga itinago ka ring mga panglunas sa mundo ng espiritual na ikaw lang ang nakakaalam upang gamutin ang mga ibang tao, gamutin ang mga taong nangangailangan o humihingi ng tulong sa iyo. Kaya mo ring gamutin ang iyong sarili kung ikaw ay mabalikan. Yan. Normal lang po talaga yan sa isang manggagamot na mabalikan, dahil po ay hindi po ang lahat ng manggagamot ay Diyos. Yan, normal lang po talaga yan sa manggagamot na sila ay mabalikan, magkaroon din ng sakit, dahil tao din po sila mga kapatid. Tao din po sila na nasasaktan, may katawang lupa din. Kalukuhan yung mga sinasabi ng mga manggagamot na hindi nababalikan. Kalukuhan yun. Kasi minsan hindi nila sinasabi yung mga ganyang bagay kasi ayaw din nilang mapahiya. Yan ang katotohanan dyan. Lahat ng manggagamot nababalikan. Yan ang katotohanan dyan. Hindi yan sinungaling. Dahil yan ay katotohanan. Lahat ng manggagamot, nasa manggagamot na yon kung paano niya i-handle ang kanyang birada, kung paano niya lunasan, kung paano niya gamutin. Yan. Ganon mga kapatid. At saka kung sakaling ikaw ay manggagamot, ganap na manggagamot, maraming susubok sa iyo mga kapatid. Maring kapwa mo manggagamot, meron ding mangkukulam, meron ding kakainggitan ka, ipapakulam ka, susubukin kung ano yung kakayahan mo. Kasi sa panahon ngayon mga kapatid, hindi basta-basta ang maging manggagamot. Yan. Hindi basta-basta. Buhay ang nakataya sa pagiging manggagamot. Yan ang katotohanan diyan. Paghawak pa lang ng isang pasyente, paghawak pa lang ng manggagamot sa isang pasyente, ang isang paa ng manggagamot na yan nasa hukay na. Kaya dapat wag po nating maliitin ang mga manggagamot, porket manggagamot yung mga yan, mababang uri na nila lang, mababang uri na silang tao, o pwede ninyong tapak-tapakan, yurakan, ipahiya para gawin ninyong katatawanan o minamaliit ninyo ang tao ay na manggagamot. Ay wag ganun mga kapatid. Di ninyo alam ang Panginoon ang may takda niyan, ba't naging manggagamot ang isang taong iyan. Yan ang katotohanan diyan mga kapatid.
Yan. Paano yan at pag na yan ay nagdasal, talagang pakikinggan ng Panginoon yan. Sa totoo mga kapatid, pag yan ay nagdasal ng ay nako, kawawa kayo. Dahil ang manggagamot mga kapatid, may limitasyon din. Hindi rin puro kabaitan ang pinapakita niyan. Ay pag yan ang napuno, pag yan ay napuno din ay tulad nga nung isang ang gatangan, pag puno ang gatangan kinakalos. Ganun din. Hindi dapat yung mga ganyan, dapat wag ninyong abusuhin din ang kakayahan ng isang manggagamot. Wag ninyong maliitin porket manggagamot yung mga yan ay pwede na ninyong maliitin, pwede na ninyong lait-laitin, pwede ninyong gagawin ninyong katatawanan. Mali 'yun, mga kapatid. Kung hindi man naririnig ng mga manggagamot ang inyong mga topic diyan o pag-uusap ninyo, ayan, ay naririnig ng Panginoon 'yan na ang inyong ginawa na pangbabackstab diyan, kung anong kasiraan ng sa isang manggagamot, naririnig ng Panginoon 'yan. Kaya wag po tayong feeling malinis, mga kapatid, dahil lahat naman tayo ay may tinatagong mga baho din na hindi rin mabunyag-bunyag. Kaya dapat respetuhin din natin kahit manggagamot lang ang propesyon ng taong yan. Kahit manggagamot yan, nag-aral din yan. Nag-aral din yan manggamot, nag-aral din yan kung paanong lunasan ang tao, nag-aral din yan ng mga iba't ibang libro o aklat. Hindi yan magiging professional na faith healer, hindi yan magiging professional na albularyo, helbularyo, o ano mga kapatid, o anumang uri sa mundo ng spiritual, babaylan, kung hindi yan nakapag-aral. May mga nagtuturo dyan, may mga ancestors yan, may mga ancested masters sa mundo ng spiritual. Kaya wag po kayong basta-basta na dyan. May yan, kikilos yan. Pag yan ay sinabutahin ninyo, kikilos ang mga espiritu na mga gumagabay at bumabantay dyan. Ay delikado yan. Kaya wag ninyong maliitin ang mga manggagamot dahil ay siya, mangatog kayo pag yan ay sinabutahin ninyo, at pag yan ay nakaharap ninyo harap-harapan na may kasalanan kayo sa kanya, mangatog kayo. Talaga yung batok ninyo ay talagang parang pinapapasan kayo ng cross pag yan ay sinabutahin ninyo. Malalaman ng manggagamot yan pag yan ay may kasalanan kayo sa kanya. Yan ang dyan. Wag dapat mahal din natin. Respetuhin din natin ang isang manggagamot. Yan lang ang natin, mga kapatid. Yan. Kahit rin naman, Panginoon din ang may takda ba't naging manggagamot yan. Ako mga kapatid, di nga ako makapaniwala nan ba't naging manggagamot ako. Di nga ako dati ayaw ko nitong trabaho na ito, yung panggagamot. Pero kung hindi ako nanggagamot mga kapatid ay nagkakasakit ako. Ganun yun mga kapatid. Binibigyan ako ng sakit, kaya nanggagamot talaga ako ng nanggagamot. Kung sino yung gusto magpagamot sa akin ay ginagamot ko. Ayan. Hanggang sa nasanay na rin ako, sabi ko sa sarili ko na siguro ito yung ng Panginoon sa akin na manggamot talaga ako. Hanggang sa tinanggap ko na lang, naging isang manggagamot ako. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Kaya naging isang manggagamot ako, ginamit ko sa tama. Ayan, kaya may mga pagpapala din naman na natatanggap din ako. Hindi rin kahit papano, may nabibili rin kami na pangangailangan namin. At least hindi ako nanloko o gumawa ng masama sa aking kapwa. Hindi ako namamarusa, hindi ako gumagawa ng kahit, sa totoo lang mga kapatid, ang daming naninira sa akin, ang daming gustong pabagsakin ako, ang daming gustong pinagpaplanuhan. Pero mga kapatid, pinagpapasa Diyos ko na lang yan na sana isang araw ma-realize nila na mali ang kanilang ginagawa. Kung ako lang, sa totoo lang mga kapatid, yung mga taong nananabutay sa akin, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, sa mga makikinig nito, kung ako lang, sa totoo lang mga kapatid, kung ako ay wala akong konsensya o wala akong takot sa Panginoon, yung mga nananabutay sa akin, yung mga naninira sa akin, matagal na yan mga kapatid, matagal nang na-hospital yan, sa totoo lang, matagal na. Pero nangingibabaw pa rin sa akin ang pagmamahal sa kapwa, kabutihan at prinsipyo, at isinapuso at isinaisip ko ang 7 gintong layunin. Ayan ang katotohanan dyan. Bago ka maging isang manggagamot ay dapat gamitin nyo ang
ang nakasulat sa 7 gintong layunin sa pagbuklat ng isang aklat na lihim na yan na hindi nakikita yan ng mga hayag na tao. Ngunit yan ay nabasa ko ah, sa isang maestro ko na matanda na yon. Doon ko na ano, kasi ako mga kapatid, mas gusto ko pang makipagkaibigan sa kapwa manggagamot kaysa sa mga taong hindi nakikipag sa mga taong normal na walang ibang gagawin. Pwede magkwento ka about sa spiritual, lalaitin ka, pag alis nila tatawanan ka, ganto ganyan. Mas gusto ko pang maging kaibigan yung mga manggagamot, kapwa ko nagtatahak ng spiritual, kasi naiintindihan nila kung ano ang aking nararamdaman. Ayan ang katotohanan dyan. Kaya minsan mga kapatid ay hindi ninyo ako nakikitang nakipagchismisan dyan sa labas. Hindi ninyo ako nakikita dyang gumagawa ng kung ano-ano dyan na mga hindi magaganda. Mas gusto ko na lang pumirmis dito sa bahay. Kahit naman papano, kahit nasa bahay lang ako, kumikita din ako kahit papano sa malinis na paraan. Yan ang katotohanan dyan. Mga kapatid, wala akong tinatapakan tao, wala akong sinasaktang tao, wala akong ginagawang masama sa kanila. Mas minamahal ko pa ang mga kaaway ko. Yan, yung mga kaaway ko na yan, kaysa nasaktan ko yan, iiwasan ko na lang. Ganyan ako na klaseng tao. Marunong akong umintindi sa isang sitwasyon. Ayaw ko rin na gagawa ako ng isang bagay na ikakapahamak ko rin. Kaya dapat ang ating emosyon bilang manggagamot, kontrolin din natin ang ating sarili, ang puso at isip. Dahil pag tayo ay nakabitaw ng mga masasakit na salita o kung ano man na mga masasakit na o mga bagay na hindi mo sinasadya, ay kusa itong nagkakatotoo. Kaya mga kapatid, ay pag ako kasi ang nagsasalita, mihira lang ninyo ako nakikita na nagsasalita sa isang nagsasalita lang ako kung ako ay tatanungin. Pero kung never akong nakikipagkwentuhan diyan kung ano-ano. Dati nung wala pa ako sa spiritual, madaldal talaga ako. Nung nalaman ko yung na hindi talaga ay naging tahimik na lang ako mga kapatid. Mas gusto ko na lang na mapag-isa. Kasi mas komportable ako mga kapatid kaysa nakikisalamuha ako sa mga negatibong tao. Kasi pag ang negatibo kasi ng isip ng tao at nakikisalamuha ka doon, magiging negatibo ka, parang sakit yun, nakakahawa. Kaya ganun. Yan mga kapatid. Ako mga kapatid ay pagpasensyahan ninyo. Ako talaga ay mahilig talaga ako kwento-kwento ng mga about sa aking mga karanasan din. Ayan. Yan. Ikaw kasi dito mga kapatid, balik tayo sa topic. Yan. Ikaw kasi dito mga kapatid, napapagod na itong mga taong sumasabotahe sa inyo dahil kahit anong bira sa iyo, kahit bigyan ka man ng sumpa na kay maganda hirap-hirap sa buhay, maganda baon-baon ka sa utang, maganda kagulo kayo ng inyong pamilya, magkawatak-watak kayo, mag-aawayin kayo ng inyong mga kamag-anak, kahit ang nung gawin ng taong itong sumasabotahe sa inyo ay nabibigo siya mga kapatid, mas lalo ka pang pinagpapala. Ang dami mo pa rin mga pagkain, ang dami, nabibili mo lahat ng gusto mo, pinagpapala ka pa rin, parang looking blooming ka pa rin dito. Yan ang kaya gusto makipagbati ito sa yung tao na ito na sasabotahe sa iyo, para magkaroon siya ng idea kung paano ka ulit, para magkakaroon siya ng idea kung paano nila aatakihin ulit. Kukuha lang ito ng impormasyon sa iyo. Yan. Kahit anong nagtataka ito, kahit anong gawin nila sa iyo, ay pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Yan ang katotohanan diyan. Ako sa totoo mga kapatid, maraming sumusubok sa akin sa spiritual. Meron din mga taong naninira sa akin, pero pinapabayaan ko na lang. Dahil unang-una sa lahat mga kapatid, hindi ko dapat sila patulan, hindi ko dapat sila dapat pansinin. Unang-una mga kapatid, umpisa pagkabata, kilala ko kung sino ako at kung ano yung ko mga kapatid, kung ano yung totoo kong pagkatao. Dahil umpisa nung pagkabata, yung unang-una kong kakampi ay yung sarili ko, kaya wala dapat akong patunayan dyan sa iba. Kaya ganun mga kapatid. Kaya kung kayo ay ginawan kayo ng masama, ipagdasal ninyo mga kapatid, dahil ang pagdadasal mga kapatid ay yan ay ang numero unong sandata ng ang mga panalangin na yan, ng mga banal na salita. Yan. Kasi kahit tayo mga kapatid, kahit hindi rin tayo manalangin ng Latin, kahit hindi rin tayo manalangin ng kung ano-ano mga lingwahe na yan,
Kung yan ang panalangin mo ay bukal sa iyong puso, sa iyong sa iyong isip, talagang kung humingi ka ng tawad ay talagang yung paghingi mo ng tawad ay pinagsisisihan mo, talagang pakikinggan ng Panginoon yan mga kapatid. Hindi mo man nakikita ang mukha ng Panginoon, malalaman mo ang presensya niya nasa iyo, at tinanggap niya ang mga paghingi mo ng tawad. Ayan. Kasi sa mundo ng spiritual mga kapatid, hindi mo man makikita yan, ay mararamdaman mo ang presensya yan pag nakaramdam ka ng kilabot. Yan, parang nangangatog ka habang humingi ka ng tawad, ay yan po ay tinanggap ng Panginoon ang iyong paghingi ng tawad sa kanya. Yan, makakaramdam ka ng kilabot diyan, kilabot sa buong katawan mo. Yan. Knight of Cups. Ito. Ikaw dito kasi mga kapatid, nagtataka itong taong sumasabotahe sa iyo na bakit kahit anong ritual ang gagawin sa iyo ay parang wala pa rin wala pa rin nagbabago, wala pa rin mga kapatid. Ikaw dito mga kapatid, may nararamdaman din kayo, nakakaramdam din kayo ng anumang uri ng sakit, pamamanhid, pananakit ng ulo, di kayo makatulog, nakakaramdam kayo dito. Pero pero yung mga niyo dito ay nawawala din dahil meron akong mga nakikita dito na may mga pangontra. Kasi ang unang-una kasi mga kapatid, ang unang-unang dumidepensa sa mundo ng espiritual ay yung pangontra. Kumbaga sa mundo, sa digmaan dito sa ibabaw ng lupa, yung pangontra na yan ay yan ang magsisilbing bulletproof ninyo para hindi kayo basta-basta matatablan. Makakaramdam kayo pero hindi kayo basta-basta mapupuruhan sa mga bato ng mga kalaban nito. Kasi ito, nag-aaral ito mga kapatid, kahit saan ito nagre-ritual, sa bundok, sa dagat, sa kuweba, sa dalampasigan, sa talon, kahit saan ito nagre-ritual. Itong dala-dala niya yung aklat niya para pabagsakin ka. Talagang nag-aayuno pa to, pero hindi talaga basta-basta ka mapupuruhan. Dahil meron ka rin mga kaaralan dito mga kapatid na tinatago din. Yan ang katotohanan dyan. May iba naman dito na may mga manggagamot din na mga tumutulong sa kanila kung ano yung mga karamdaman, ay nagpapakonsulta sila sa kanilang manggagamot. Ganyan totoo mga kapatid. Kung may doktor din kayo sa sa physical tulad ng mga doktor, dapat may doktor din kayo sa spiritual. Yan, maghanap din kayo ng doktor sa spiritual na hindi namimira. Kahit physical ang sakit, wag lang sabihing spiritual. May ganyang tao, may ganyang mga loko-loko ding mga manggagamot. Kahit physical ang sakit ng tao, sasabing spiritual. Sisingilin ng mahal, gagamutin. Yan. Wag po ninyong sa kapwa ko manggagamot na mga karinig nito, wag po ninyong gamit ang mga ganyang bagay dahil habang tumatagal ay napapahamak ang taong may sakit sa kalagayan ng physical. Yan. Dapat pag physical, ipadala sa doktor. Yan. Ay kung ano mangyari diyan, kung may konsensya ka, hindi ka makakatulog. Kung ano mangyayari diyan. Yan. Ang konsensya kasi mga kapatid, pag ikaw ay kinonsensya, ay nakakamatay din ang konsensya, lalo na pag yung ginawa mo sa isang tao na yan ay hindi ka makatulog. Yan. Ang konsensya mga kapatid ay nakakamatay. Tandaan ninyo. Yan. Itong The Tower. Gustong gusto talaga kayo nito na pabagsakin. Na ikaw ay maging pulubi, mawala ka marating sa buhay, maging pariwara ka, mamulot ka ng basura, maging buang-buang ka dyan sa kalsada, masiraan ka ng ulo. Gusto nito na talaga na maging walang kwenta sa mundong ito. Yan. Ang lahat ng mga naipundar mo mawala, masira, maglaga pa ka dito. Itong gusto ng taong gumagawa sa inyo ng masama. Yan, nagre-ritual pa to kung saan-saan. Yan, tinatawag na gumagamit pa ito ng mga elemento. Kumbaga dito sa amin yan ay, kung sa lingwahe dito sa amin sa Karaya, sa Antique, ay ginakiha sa tao sa talon. Yan. At pinagkalulo kayo sa mga elementong mga masasama. Yan ang tinatawag na ginakiha sa tao sa talon. Yan ay pinagkalulo o pinagkasundo kayo sa mga inkantong itim na yan na kayo ay pipinsalain. Nag-aalay sila o may mga ritual sila dyan upang kanilang suhol yan at para kayo ay pinsalain. May mga ritual yung mga mangkukulam na yan. Yan.
May mga ritual yan, yung iba nagpapabayad, yung iba 100,000 ang ibabayad, 200,000, 500,000. Yung iba naman may mga milyon din ang binabayad sa mga mangkukulam sa ngayon. Yan, kung ako lang sa isip ko lang sa mga nagpapakulam na yan, sa mga nakakapanood nito, na may maging aral ito sa inyo. Kung ako naman sa isang tao na yan na kunting kasalanan lang naman na ipapakulam mo, magbabayad ka ng 100,000, 300,000 sa isang mangkukulam, yung 300,000 mo na yan, kung ipinatayo mo ng bahay yan, kung ininegosyo mo yan, umasinso ka pa. Yan ang katotohanan dyan. Nagbabayad ka ng mangkukulam. Tapos kung wala ka na maibigay dun sa mangkukulam o natatakot na yung mangkukulam na mabunyag ang kanyang lihim na siya pala ay mangkukulam, wala na maibigay sa'yo, tapos tinakot mo pa na isusumbong sa ganito ganyan, ikaw ang kukulamin yan mga kapatid. Sa totoo, yan ay 100%. Marami na akong pasyente na ginamot sa online na ganyan ang kalagayan, na maraming nagsisi na mga tao na ganyan ang ginawa. Kung makaya naman mga kapatid, kung may galit kasi isang tao, kung makaya naman sa pag-uusap, ang problema kasi mga kapatid, nadadala sa pag-uusap yan. Ang problema may solusyon, wag na ninyong palakihin. Yan. Ang isang pagkakamali ay hindi na matutuwid ng isa pang pagkakamali. Alam na ninyong mali, gagawin ninyo. Yun, dumagdag pa sa kasalanan ninyo. Ay kung ipinatawad ninyo yan, ipinagpasa Diyos ninyo yan, di nakakatulog kayo. Nakakatulog kayo ng mahimbing. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Kaya dapat bago ninyo gawa ng masama ang isang tao, isipin ninyo kung yan ba ay maganda, mabuti, may balik, o may epekto sa huli. Kasi pag yan nagpagamot at ibinalik sa pamilya mo dyan, madadamay ang gumawa at nagpagawa. Ipadamay ang buong pamilya mo dyan. Kaya hindi basta-basta ang paggagawa sa mundo ng spiritual ng kulam. Ayan. Ito mga kapatid, real talk. May mga nagsasabi sa akin na marunong ka ba ng ganito, marunong ka ba ng ganyan? Sinasabi ko sa kanila, yung mga ganyang pamamaraan ay wala akong alam sa mga ganyan. Ayan. Unang-una, kahit milyon pang ibayad ninyo sa akin sa gumawa ng ganyan, kahit 100,000, 500,000, hindi ko tatanggapin yan mga kapatid, yung pera na ibabayad ninyo sa akin about sa makakapinsala lang sa tao na wala namang kasalanan o wala namang kasalanan sa akin o wala naman kaming hindi kaya ng konsensya ko yun mga kapatid. Ayaw na ayaw ko na makapanakit ako ng aking kapwa mga kapatid. At unang-una, ayaw na ayaw ko rin na ang ipapakain ko sa aking pamilya, ipapakain ko sa mga taong humihingi din sa akin ng tulong, o kung ano man ang mga taong lumalapit din sa akin para humingi ng tulong, ayaw na ayaw ko na ang aking ibinibigay sa kanila, aking binibigay na tulong sa mga taong nangangailangan din, na mga kunting nila sa buhay, ayaw na ayaw ko na galing sa masama. Ayaw na ayaw ko ng ganun. Di bali na lang manggamot ako dito ng manggamot sa malinis na paraan kaysa sa ganyang masama ang intensyon ninyo sa tao. Sa totoo mga kapatid, pag ikaw kasi mga kapatid, may iba kasing mga manggagamot nasilaw sa pera. Pag binigyan ng 200,000, 300,000, kakagat mga kapatid. May kalimitang mga manggagamot, pero yan ang totoo. Maraming nangyayari diyan, kakagat sila sa pera. Yan, sinusubok ka ng Panginoon kung saan ang iyong pananampalataya. Pag yan ay ikaw ay kumagat sa ganyang kalaking pera, parang ipinagpalit mo na rin ang Panginoon doon sa kakayahang ibinigay sa iyo. Dahil ang pera kasi mga kapatid ay yan, pakana ng demonyo yan. Ang pera sa panahon ngayon, pera ang sinasamba kaysa sa Panginoon. Yan ang katotohanan diyan. May mga manggagamot din na sinusubok kung saan ang pananampalataya. Yan mga kapatid, yan ang katotohanan diyan. Kayong iba may kumakagat. Ako kahit kumakagat sa mga ganyang bagay. Ako mga kapatid, kahit may donation lang dito na 20, 50, ang pinaka masaya na ako diyan pag yung may mga pasyente ako na nagpapagamot dito na medyo galante, masaya na rin ako na makakabili na rin ako ng mga kandila, mga pangangailangan dito sa aming bahay. At least malinis ang intensyon mo, wala kang ginawang masama sa kanila. Nanggamot ka, wala kang tinatapakan tao, hindi ka naningil ng malaking pera. Kasi sa panahon ngayon mga kapatid, pag naningil ka ng pera,
na kunyari 5,000 nangingil ka, tapos hindi mo napagaling yung pasyente na yon, susumbatan ka nun mga kapatid. Bumayad kami ng malaking halaga diyan, ganto ganyan, hindi naman kami napagaling. Yan ang diyan nasisira ang isang manggagamot. Yan. Kahit donasyon lang mga kapatid, kahit donasyon lang ang ibinigay mo, ang hinihingi mo, kung yan ay bukal sa kanilang puso, o kahit kung hindi man gumaling ang pasyenteng yon, may dahilan ng Panginoon. Ang importante, ginamot mo. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo para gamutin. Yan. Ang importante, hindi ka naningil, walang sumbat na masasabi sa iyo ang isang tao. Yan. Nakatotohanan diyan. Di naman kasi lahat nadadala sa pera mga kapatid. Ako kahit bayaran mo ako ng ganyan para hindi, marami nang sumusubok sa akin dito na kung titignan nga natin yan, kung yan ay gumagawa ba ng masama, hindi. Kahit gawa ninyo ako ng masama, okay lang sa akin, wag lang ako makapanakit ng aking kapwa. Ayan. Yan. Alam ko yung mga tao na hindi tunay sa akin at ako mismo ang umiiwas mga kapatid. Nararamdaman ko ang presensya yan kung ano yung mga negatibo ang iniisip na mga yan. Ganyan ako mga kapatid. Marunong akong mag-control ng aking emosyon, marunong akong hindi ako tulad ng iba diyan na may rin ako sa akin sarili, may nirerespeto ko ng aking sarili. Yan. Pag alam kong iba na, ay ako ay umiiwas mga kapatid pag alam kong masama. Ganyan ako. Kahit milyon pang ibayad niyo sa akin, sa inyo na yan. Importante ay wala akong ginawang masama. Kung pagkakalooban man ako ng ating Panginoon na kung sakaling ako ay pagpalain din o kung ano ang kaloob ng Panginoon sa akin, ay tatanggapin ko mga kapatid. Kasi kaloob niya yan eh. Hindi ka tumanggap ng mga ganyang kalaking suhol. Yan ako kahit dito lang ako sa bahay. Kahit papaano mga kapatid, nakakabili din ako ng mga gusto kong mga kailangan. Yan. Dahil din sa mga naniniwala sa akin, sa mga subscribers ko, sa mga followers ko na nagpapagawa ng pangontra, malaking tulong na rin yun mga kapatid. At least natulungan mo sila. Ganyan ako mga kapatid. Hindi ako nasisilaw sa pera. Ang pera nauubos yan. Ang pera nauubos. Pag yan naubos, ang ginawa mo dun sa taong yun na masama ay makukonsensya ka dun. Yan ang dun. Yan. Alam mo sa totoo lang mga kapatid, mas maganda na ang gagawin ninyo, yan, ganito. Kung kayo ay manggagamot, ang gagawin ninyo mga kapatid, ayusin ninyo yung mga partner na nagkahiwalay. Yan. Doon mga kapatid. Kasi bumabase din ako sa mga ganong senaryo mga kapatid. Kasi ang partner kasi mga kapatid na naghiwalay, na hindi kasal, depende yon sa epekto ng pangpabalik. Yan. Kung sakali namang kasal naman ang mga magpartner na yon o mag-asawa na nagkahiwalay dahil sa mga love spell na yan, may posibilidad yan mga kapatid na babalik yan sa dati. Kasi hindi naman kasi nakukuha yan mga kapatid sa isang ritualan lang na pag niritualin nyo uuwi agad sa kanilang bahay. Hindi, mali yun. Hindi ka Diyos na pag utos mo sa Panginoon ay Panginoon, pauwiin nyo yung asawa ni kasi nagloko, ganito. Hindi. Gugugol ka dyan mga kapatid ng pagtsatsaga, pagsasakripisyo din. Parang ka rin yan para maisakatuparan ang kahilingan na yan. Hindi yan nakukuha sa isang ritual. Ang sinasabi ng iba dyan na babalik agad ng isang linggo. Kalukuhan yun mga kapatid. Kalukuhan yun. Yan. Kahit itanong mo diyan sa mga sa mga follower, sa mga nagpapagawa sa akin. Yan. Ang unang-una kasi mga kapatid, kung may kasalanan ng isang tao, pakonsensyahin mo. Wag mong gawan ng masama. Pakonsensyahin mo siya. Kasi wala namang yan. Yan. Papabalikin yung mag-asawa, mga pagpartner na nagkahiwalay, nagkalabuan, gawa ng love spell. Yan. Yung mga taong hanggang pamaraan mo lang, magbaklas ka ng gayuma, baklas ka ng kulam, sumpa. Yan ang magandang gawain ng isang manggagamot. Yan, magpapaalis ng elemento sa bahay, house cleansing, house blessing. Yan yung mga makatarungang mga manggagamot. Yan, yung mga nagbabaklas o nakipagkumbati sa mga mangkukulam, mambabarang. Ayan. Tsaka mga kapatid, ang sasabihin ko sa inyo, pumili kayo ng manggagamot na handa kayong ilaban ng patayan sa mundo ng espiritual.
Yan ang ano diyan, yan ang katotohanan diyan. Pumili kayo. Wag yung manggagamot na kumuha lang ng bayad na, napasa kanina na yung pera, hindi na nakaisip sa isang ano, importante nakuha niya na yung pera. Mali 'yun. Pumili ka ng manggagamot na handa kang ilaban sa mundo ng espiritual ng patayan. Kasi may mga kalimitan, may mga manggagamot ngayon, kinuha lang yung bayad, wala nang pakialaman. Ganun 'yun. Dapat kung kayo manggamot, kumustahin ninyo ang kalagayan ng inyong pasyente. Kasi kayo humawak niyan eh. Ganun ang katotohanan diyan. Ayan. Nag-ano pa ito. Nagritual pa ito sa ano. Nagbigay pa ito ng alay sa kamatayan. Yan, si Haring Kamatayan. Ito mga kapatid, ang Haring Kamatayan na ito ay niritualan ka dito na ikaw ay kalawitin siguro, ikaw ay patayin, ritualan ka nito gamit ang si Haring Kamatayan, mga kapatid. Nakipagkasundo ito, may nagritual pa ito sa Haring Kamatayan. Ayan. Ating tatalakayin ngayon mga kapatid ang kamatayan. Kasi ang kamatayan po mga kapatid ay ang Panginoon din po ang may likha niyan, Angel of the Death. Yan. Siya din po ang namamarusa sa taong may mga makasalanan. Siya din po yung mga taong nagsusundo sa mga taong makasalanan na hindi na mapatawad ang kasalanan dito sa ibabaw ng lupa. Ito yan mga kapatid, ang kwento dyan. Si Haring Kamatayan po ay siya lang po ang may authority makalabas-pasok sa impyerno at langit. Yan. Tatlo kasi yan. Purgatorio, langit at impyerno. Ang purgatorio niyan mga kapatid, dyan nananahan si Haring Kamatayan. May 3 Haring Kamatayan at may 7 Haring Kamatayan. Ayan po ang tinatawag na si Haring Kamatayan o Angel of the Death nito. Ang pangalan nito si Juan Carlos de la Muerte. Yan po ang ng lihim na ng kamatayan. Pag yan ay tinawag ninyo, yan, at alam ninyo ang ritual at pamamaraan yan upang parusahan ang tao na may kasalanan sa inyo, ay tatalab yan. Pero kung wala namang kasalanan sa inyong tao at yan ay tinawag ninyo, ay babalikan kayo niyan. At walang kasalanan, hindi tatalab yan. Kasi ang kinakalawit o pinaparusahan itong kamatayan na ito ay yung mga taong may mga makasalanan. Yan. Yan. Yan ang ginawan ka dito sa ritual. Pero hindi ito tumalab sa iyo mga kapatid. Nag-alay pa ito. Nag-alay pa ito yung taong mangkukulam na ito sa isang kamatayan. Yan. Dito sa sa Angel of the Death na ito. Yan. Ito sila nakatira ito ay ito sa mga sa purgatorio ito. Yan sila sa purgatorio. Sila ang naglilitis yan mga kapatid kung yung tao ba na yan ay papatawarin o yan ay itatapon sa impyerno. Kung tayo dito mga kapatid sa ibabaw ng lupa ay may batas, ganun din sa mundo ng espiritual. Nililitis din tayo dun kung tayo lilisan din. Ang katotohanan yan. Pero kung ikaw ay matuwid kang tao o isa kang banal, sa panahon ngayon wala na sigurong banal ngayon. Yan, diretso ka sa langit. Yan, susunduin ka ng mga banal na mga espiritu. Sila ang susundo sa iyo diyan. Pag kayo ay lumisan na, yan ang susundo sa inyo. Yan, talagang ka dito, ginamitan ka nito ng kamatayan upang ikaw ay parusahan. Pero hindi tumalab kasi wala kang kasalanan sa kanila. Yan. Ayan, ito yung nangyayari sa kanya ngayon. Naging masalimuot ang buhay niya. Naging masalimuot. Yan. 9 of Swords. Talagang bumalik sa kanya ang lahat ng tirada sa iyo. Yan. Ang lahat ng ibinato sa iyo, death spell, black magic, ritual, ulam, barang, palipad hangin, tigalpo, lahat mga kapatid bumalandra sa kanya. Hindi niya may mga insekto pa dito, yung ginamit niya siguro insekto sa inyo ay bumalik din sa kanya. Sinasalag niya, hindi niya mapigilan itong ginawa sa inyo. Dahil maaring ginamitan ito ng manggagamot ng rabwelta. Yan, sinumbalik ito, kaya ito nangyayari sa mga taong gumawa sa inyo. Naging masalimuot ang buhay nito. Yan, lahat ng mga insekto inatake siya, lahat ng mga birada sa iyo, sa kanila tumama. Kasi may manggagamot ka malakas na tumutulong sa inyo. Ayan ang sabi ko sa inyo, pumili kayo ng manggagamot na handa kayong ilaban ng patayan. Yan ang katotohanan dyan sa mundo ng espiritual. Kasi kung tayo dito ay may mga sundalo din, may mga pulis, may mga
may mga scout ranger, ganun din sa mundo ng spiritual mga kapatid. Yan. Ganun din may mga mandirigma din yan, mga ano na yan, yung mga tao na inihayag ng o binigyan ng Panginoon ng authority na paggagamot, makakagamot sa mga lahat ng uri ng spiritual. Yan. Nag-backfire ito mga kapatid. Yan, kaya gusto nito makipag-ayos sa iyo. Yan. Sinusunog na ito ngayon sa impyerno. Itong tao na ito, sinusunog na ang kaluluwa nito sa impyerno sa mga kasalanang iginawa nila sa inyo. Yan. Huwag tayong pakampante. Sa totoo lang mga kapatid, huwag tayong pakampante na malakas ang pangangatawan natin sa isa. Ngayon darating ang araw mga kapatid, pag tayo ay pinitik ng Panginoon na bigyan tayo ng sakit o kung ano man, wala tayong magagawa mga kapatid. Wala tayong magagawa. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Pag binigyan kayo ng karamdaman o sakit, kayo na po baguhin ninyo din ang inyong gawi din. Yan. Huwag tayong pakampante na porque mapera kayo. Sa totoo lang mga kapatid, kahit gaano pa karami ang pera nyo, kahit milyon pa ang kita nyo araw-araw, kahit kayo pa ang pinakamayaman sa buong mundo, pag kayo ay dinatnan ng malubhang sakit na hindi kayang gamutin ng doktor o sensya o mga manggagamot, o ang Panginoon ang may kaloob na kayo ibigyan ng ganyang kalagayan, wala po kayong magagawa. Kahit tawagin pa ninyo ang pinakamagaling na doktor o pinakamagaling na manggagamot sa kung yan ay kaloob ng Panginoon na kayo ay burahin dito sa ibabaw ng lupa, ay talagang wala kayong magagawa. Ang kamatayan ay hindi matatakasan kailanman. Yan ang katotohanan. Ang kamatayan ay hindi kinakatakutan, ngunit ito ay pinaghahandaan. Paghandaan mo dapat. Di natin alam kung kailan tayo lilisan dito kailan tayo dito nakatayo sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Yan. Kaya huwag tayong magpapakampante. Yan ang katotohanan dyan. Yan, darating ang araw, ang the star na ito mga kapatid ay makakalaya ka na dito mga kapatid sa masalimuot na ginawa sa iyo ng taong ito. Yan, kung ikaw ay may karamdaman, nakikita ko dito mga kapatid na spiritual ang sakit na uwi sa physical. Ganyan mga kapatid. Pag yan po ay hindi naaagapan, ang sakit ng spiritual na yan ay hindi niyo naaagapan at lalong lumala at lumala na ganyan, mauuwi sa physical yan mga kapatid, hanggang sa malubha ang kalagayan mo at hindi na malulunasan ng anumang uri ng gamot ng pangdoktor o gamot ng spiritual. Kaya dapat kung nakakaramdam kayo ng mga ganyang kakaibang karamdaman ay po kayo, magpakonsulta agad kayo sa mga doktor. Kung mga negative po sa doktor, dalhin ninyo ang ang inyong mga reseta o kung result sa isang manggagamot. Ayan. Ayan aambunan ka ng blessing dito mga kapatid. May blessing na dadating sa iyo. Yan, ikaw yung nalulungkot dito sa mga nangyari sa buhay mo. Bakit nangyari ito sa iyo? Anong mga pinagagawa ko? Pero darating ang araw, may magbibigay ng blessing sa inyo. Yan. May magbibigay, may tutulong sa inyo. Yan. Yan. Kung ano man ang nawala sa iyo, maring pera, o naubos ang pera mo sa pagpapagamot, o naubos ang pera mo sa sa pagpapagamot, pagbibili ng mga gamot, o saan-saan ka ng mga manggagamot na may isang manggagamot talaga na makapagpapagaling sa iyo dito. May marunong din sa baraha. Marunong din. Nalungkot lang ang taong ito na lahat ng mga pinaghirapan niya ay nawala. Yan. Kaya mababalik din ito mga kapatid. Babalik din yan. Yung mga nawala sa iyo ay babalik din. Yan. At last ay yan, hahatulan siya mga kapatid. Darating ang araw, hahatulan at hahatulan ito. Yan, ang 5 of Swords. Ang lahat ng ginawa sa iyo, may hahatol sa kanya mga kapatid. May isang taong hahatol diyan, o tinatawag na makakahanap ng katapat itong gumawa sa iyo ng masama. Yan. Yan lang mga kapatid ang nasabi ko sa inyo. Kahit gawan man kayo ng masama, siraan man kayo,
gawan man kayo ng hindi maganda, tandaan niyo mga kapatid, ipagpasa Diyos ninyo, ipanalangin niyo na balang araw yung mga taong naninira sa inyo ay makakahanap ng katapat. Yan ang ipagpasa Diyos ninyo mga kapatid. Yan. What? And mga kapatid, hanggang dito na lang. God bless us all. Ingat po tayo palagi. Kung nagustuhan po ninyo ang aking mga ang aking vlog na ito, ay paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Ayan, hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.